Hooray! Welcome back sa ating YouTube channel at ngayon ituturo ko sa inyo kung paano nga ba kumuha ng COR or Certificate of Registration sa BIR para sa inyong online shop, lalo na nire-require na tayo ngayon ni Shopee or Lazada, no? At magkano nga ba lahat ang aking nagastos? So, kung bago ka pa lang sa channel ko, kindly click the notification bell para updated ka sa mga susunod na videos. So, going back, paano nga ba mag-register sa BIR, no? So, may two ways yan. Meron si BIR, meron silang ino-offer na e-form ba yun? Pwede online. Pero ako, parang it's quite challenging sa akin. So, I decided na mag-walk-in na lang sa BIR at kumuha ng BIR Form 1901. Ito siya. Bigyan ka nito dalawa kasi isa sa'yo at saka isa kay BIR. Once na registered na yung accepted yung application mo at saka nirelease na yung COR, ibibigay nila to sa'yo. Ayan. So, bali 2 pages. 2 pages siya. Tapos, back to back. Back to back siya. So, ano nga ba ang requirement ni BIR para makapag-register ka? So, first, dapat yung business mo is registered siya sa DTI, Department of Trade and Industry. Kasi yun yung pinaka-main na requirement nila. So, itong form, fill upan nyo lang yung necessary dyan. Makikita nyo, parang ang dami naman. Ang dami, no? Pero, yung necessary lang. Kasi, if ever may area ka na hindi na fill outan, sasabihin naman ni BIR yan. No? Or minsan sila na yung maglalagay ng details. So, I'm gonna walk you through on how to fill out the form, no? So, ayan. Then, open tayo ng Google Chrome. Visit natin yung BIR website, no? Kukunin natin yung form para may guide tayo. Ayan, search natin. So, ayan. Yung BIR form, Bureau of Internal Revenue, yan yung i-click natin. Antayin na natin na mag-load. Tapos, scroll down tayo. Scroll down. At saka, hanapin natin yung BIR form number 1901 kasi yun yung atin for self-employed, single proprietorship, professional, mixed income individuals, non-resident alien engaged in trade, business, estate, and trust. So, ayan yan. I-click natin. So, pag-click natin ay yung lalabas. Meron siyang PDF file option. So, ayan yung description niya. So, download natin yan for reference. So, for 2 pages lang siya, back to back. Makikita nyo. Fill outan lang natin yung necessary, guys. Ayan, scroll down natin, tingnan natin. Mukhang ang dami nating pag-fill upan, no? Ayan, yung pinakadulo is yung requirements. By the way, guys, yung requirements nila is number 1 itong form, yung BIR form 1901. Tapos, pangalawa, yung BIR printed receipt invoice. Pangatlo is yung 30 documentary stocks and course your valid ID. Ayan lang. So, dito, wag nyo nalagyan yung TIN to be issued if applicable to be filled out by BIR. Pati din yung BIR registration date, skip nyo na yan.
Yung PhilSci card number, skip nyo na din yan. Di na yan kailangan. At saka itong registering office, skip nyo na din yan. But itong what else? So yung punta tayo sa number 4, taxpayer identification TIN. Ayan, lagyan nyo yan kung may existing TIN kayo. Kasi bawal bawal mag-duplicate yung PIN, makakasuhan tayo niyan. At saka yung RDO code, ilagay nyo if alam nyo. Tapos, yung sa akin kasi yung RDO code, sila na yung naglagay. I-assist ka naman din nila. So, dito sa taxpayer type, wala akong chinikan dyan. Hindi naman required. So, punta tayo sa taxpayer's name. Ayan. Your last name, first name, and then your middle name. So, punta tayo sa gender. Ayan. Check yung gender. Tapos, yung civil status. At saka, yung mother's maiden name, ganyan, father's name, and your date of birth, place of birth, mga ganyan. So, punta tayo sa local resident address. Yung ilagay nyo dito na address is yung kung ano yung meron sa valid ID nyo, yun din yung ilagay kasi dapat match eh. Pati yun din sa business address, yun din ang ilagay nyo kasi online shop tayo, no? So, ayan. Tapos, punta na tayo sa identification details. Any valid ID. Sa akin, yung national ID, no? Lagay natin yung ID number. Tapos, yung effective date. Since yung national ID, wala siyang expiration date, huwag na nating lagyan. Tapos, lagyan natin ng landline number if meron lang. So, sa akin, mobile number lang. Tapos, lagyan nyo ng email address kasi dito sila magno-notify if successfully registered yung COR application. So, yung sa baba, yung part 2 spouse information, lagyan nyo din yan if ever may spouse kayo. And if authorized representative naman, kung nagpa-SPE kayo, lagay nyo din yun, yung mga details niya. Pero since ako yung nagpa-process, so wala na siyang dapat i-fill out. So, dito na tayo sa part 4, business information na tayo. So, dito sa business information, ilagay natin dito yung DTI registered, no? Tapos, yung sa business registration number, lagay natin business registration number, registration date, lagay natin yung registration date. Tapos, dyan sa regulatory body, DTI siya. Ayan, business registration number dyan. Tapos, registration date dyan. And dito sa line of business, ayan, lagay natin online seller. So, sa baba niyan, wag nyo na yung galawin. Hanggang sa dulo, wag nyo nang galawin. So, punta tayo sa receipts. Receipts and invoice na tayo. Yung lang yung importante, no? So authority to prints and receive, since ako nagpagawa ko ng resibo, lagay niyo yung printer's name. Yan, lagay niyo yung printer's name. Tapos yung TIN nila, ilagay niyo yung TIN at saka yung accreditation number.
tapos mga date of accreditation, yan, ilagay nyo, tapos ano din, yung address nila, kung saan sila nag-ooperate, ganyan. So, punta na tayo sa dito sa description of primary, secondary receipts and invoices. So, dito description, sales and invoice tayo. Sales and invoice, tapos tayo, non-VAT. Check nyo yung non-VAT. Or dito, hindi ko na, pinil outan si BIR na, non-VAT ito. Tapos, yung inavail ko na booklet is 12 per booklet. Naglaman siya ng 50 pieces. So ayan, makikita nila yan sa layout ng natin, this receipt, kasi required tayo mag-submit ng sample. Doon sila magbe-base, guys. So ayan, tapos sa baba makikita nyo merong taxpayer authorized representative. Ayan, lagyan nyo yung pangalan, tapos pirma sa itaas. Ayan lang. Tapos, huwag nyo nang galawin yung sa baba. And then, ano pa bang meron? I think ayun lang ata. So, ayun lang, guys. So, if ever na magpa-assistance, lang, yung special power of attorney ang tagapag-process niyo, and then yung DTI certificate, yung photocopy ng DTI certificate, at saka photocopy valid ID mo, consists of 3 signature yan, and payment of 30 pesos. So I think yan lang. So again, yung requirements kay BIR para makapagkuha ang COR. Number 1, yung BIR form, 2 copies. Number 2 is photocopy of your DTI certificate. Number 3 is your printed receipt, yung receipt na inavail mo sa BIR or pinagawa mo. And then, yung payment na 30 pesos for the documentary tax, and then your valid ID. Yung valid ID. Pero yung documentary tax, guys, pwede na siya bayaran upon claiming you. So, ayan, pag nasabit mo na yung application mo doon sa BIR, bibigyan ka nitong itong parang claim staff siya. They will email you mga 1 to 2 days daw. Pero sa akin, umabot siya ng 1 week. Siguro dahil naabutan siya ng Holy Week. So, ayan lang. Ayan lang siya, guys. So, ayan na nga, guys. Nag-email na sa atin yung BIR na register niya daw yung natin business. So, ito siya. Ayan. Ayan siya. Tapos, meron din nito. Ayan. At saka ito. Binigyan din tayo nito, guys. Ayan. So, yung requirements na pagki-claim ng iyong certificate of registration is ito, yung claim stop, tapos dapat meron kang valid ID. Yung sa akin, yung valid ID, yung national ID. So, ayan. At saka, wala kang babayaran sa BIR since online shop lang naman. Pero, required sila ng documentary stamp, which cost you 30 pesos. So, kung tatanungin nyo ako, magkano nga ba lahat-lahat ng gastos ko,
excluding fair and photocopies. So, yung sa DTI lang, 500 yon plus 30 which is the documentary tax, 530. So, another 30 dito sa BIR for documentary tax sa COR. So, 560 na. So, saan nga ba ako napamahal? Doon sa sa receipt. Kasi it's either mag-avail ka sa BIR receipt or magpagawa ka ng iyong own receipt. Ako, since meron akong kakilala, nagpagawa ako ng own receipt ko, and that cost me 2,000 pesos for like 600 pieces. 600 pieces siya. And worth it naman kasi sila na yung bahala na gagawa sa resibo mo. So, yun lang. So, overall, nasa lang yung gastos ko. 2,600 excluding fees. So, ito lahat-lahat yung binigay sa akin ni BIR during claiming my COR. So, ito, binalik nila yung form. At saka ito, yung COR ko with details sa kung kailan ako dapat magpa-file. Tapos ito din, ayan. Tapos meron din, ewan ko anong tawag nito, basta meron silang binigay na ganyan. Tapos yung isang document is yung authority to print. So, ibibigay mo yun, authority to print, bibigay mo yun sa printing mo, yung pinagawan mo ng resibo. Yung sa akin kasi wala dito ngayon kasi pinapadala ko sa mama ko para makapag-print na sila. And itong claim stub, and tsaka ano pa ba? Ito lang ata.